Diyos ko, tingnan nyo naman nangyari sa buhok ko. Tingnan nyo ga. Ay, walang ya. Hanggang puwet yan eh, hanggang puwet yan. As in, hanggang puwet yan. Hanggang sa naging hanggang ano lang, bra line lang. Walang ya. Okay lang naman sana. Kaso hindi naman man lang ayos eh. I mean, okay lang sana yung ganun kahaba. At least man lang ay ayos. Nakakaloko. Diyos ko. So, ito nga, after nang ginawa sa akin ng Lamela Salon, nag-decide ako na ako na lang mag-aayos ng buhok ko. Kasi, ay nako. Dapat talaga, grabe yung regret ko. Ito na siguro yung biggest regret. Charot. Ay nako. Dapat talaga, ako na lang gumupit nun sa sarili kong buhok. Nakakaloka. Kaya ko naman. Lesson learned para sa akin. Pag kaya ko, ako na lang gumawa. Kasi hindi pa ako nakakita ng salon dito na alam mo yun, yung kaya na yung mga kaya na yung mga modern na gupit niya. So, bumili ako ng gunting na may ngipin. Ganun ang tawag eh, diba, ng mga matanda. Gunting na may ngipin. So, pinapanood ko, yung pinakita ko kanina is si Brad Mondo. Yan, kilala siya bilang magaling na hair artist. So, first ay kailangan daw basa ang buhok. Yes, basa ang buhok. Super importante. So habang ginagawa ko yan, i-check ako sa inyo kung ano yung nangyari sa akin. So, ganito yung nangyari sa akin. Itong mga nakaraan, talaga as in, matagal na naman, nagbabalak ako magpagupit ng buhok. So, bale, hinahanda ko yung buhok ko para dun sa haircut na gusto ko. Yan, mahaba yung gusto ko. So, pinahaba ko din yung buhok ko. Syempre, mababawasan yun, diba? Kaya gusto ko, masabaan pa yung buhok ko para pag nabawasan, hindi naman super ganun kaiksi. Kasi ayoko ng mga halimbawa hanggang balikat lang or bra line, ganyan, hanggang bra line lang. Tapos, bala ko talaga, before mag New Year, yun, after Christmas, magpapagupit ako. Tapos, nabanggit ko siya sa asawa ko. Tapos, lumabas kami ng December 29. Ayan, nung nabanggit ko sa kanya, sabi niya, tara, ganun, kasi gusto niya lumabas kami. Dinate niya ako, ganyan. Tapos, sabi niya, magpagupit daw kami, ganun. So, ganito na, nag-date muna kami ng asawa ko. After namin mag-date, nagpunta kami dito sa Lamela Salon, Inaslaban branch. Malapit lang kasi yun sa amin. So, bagong bukas siya na salon which is, akala ko okay siya kasi magaganda yung posts, okay yung reviews, ganyan. Tapos, alam nyo, lagi yung, halimbawa pagdadaan ako, madalang lang siya na konting tao. Pero nung time na yon, siguro nga dahil mga nagsiuwian ng mga tao sa kanila, or mga busy, kami lang yung customer. So, pagpasok namin, iba agad yung kutob ko. Alam mo yun, yung parang kinutuban agad ako. Ganun siya. Tapos parang sobrang awkward nung ambience. Alam mo yun, hindi siya welcoming. Tapos parang hindi na agad umimik yung mga staff. Tapos parang kami pa yung nag-initiate ng nagsasabihin, ganyan. Tapos saka pa lang sila umimik na. Sabi, magpapaano po? Parang ganun yata, something. Tapos sabi ko, magpapagupit po, ganun. Tapos sabi, dito ka na lang. Tapos magkahiwalay pa kami ng upuan ng asawa ko, magkatapatan kami ng chair. Tapos, hindi ko siya kita, hindi niya rin ako kita. Di pagkaupo ko, nilagyan niya na agad ako nung yung taklob para hindi kumalat yung hindi mapunta sa damit ko yung buhok. Nilagyan na agad ako noon. Hindi niya ako tinanong anong gusto mong haircut, anong gusto mong style, hanggang saan ang gusto mong haba. Wala siyang ganun. Tapos, ora-orada, as in, parang gugupitan niya na agad ako. Parang matik na may gusto ka nang gadigupit sa akin, hindi mo ko tatanungin. Tapos, sabi ko na lang ito nga po pala yung gusto kong haircut sana. Sabi, naku, mahaba yan. Sabi ko, sige, okay lang po, ang tanggalin nyo na po sa akin na sa buhok ko ay yung sa may white na part. Kasi sa dulo ng buhok ko, yun yung white na part dahil yun yung na-bleach na nag-white na siya. Kasi parang twice na siya na-bleach, kaya white na siya. Yung haba na yon pag natanggal, yun na yung pagsimulan nila. Parang niya pala. Di ganun. Sabi ko, okay lang po. Sabi ko, basta ganyan yung style. Tapos sinabi ko nga, minention ko na yung white, yung hanggang white lang yung tatanggalin. Siguro mga 3 inches yun. 3 inches yung white yun, 3 or 4 inches yung white na part. Pa V-cut yung aking buhok. Tapos sabi ko, minention ko na, tapos ganito po yung itsura niya sa likod. V-cut siya. Matarik na V. Di yun. Tapos parang hindi man lang niya tiningnan ng parang hindi niya muna siniyasat yung yung picture na pinapakita ko sa kanya. Di go.
Tapos, di ba, first red flag yung pagpasok namin. Second, yung hindi niya ako tinanong kung anong gusto ko. Tapos, third, hindi niya binabasa ang buhok ko. As in, kinakat niya as it is. Hindi pa pala yun yung third. Parang hindi siya maalam magsuklay ng buhok, nakakaloka. Kasi nakamotor kami nung time na yon, edi yung dulo ng buhok ko ay sabit-sabit, diba? Para siyang buhol-buhol. Diba pag alam mo, kung ikaw syempre nagtataba ako sa ganun, expected ko na alam mo, na brush ang gagamitin mo kasi mas madali ang brush kaysa sa suklay na may ngipin. 'Di ba? Ewan ko, basta alam ko 'yon kasi nagsusuklay ako eh. Tapos di 'yon, binigyan siya nung isa, sabi niya, "Ito ang gamitin mo." Yung malapad na hairbrush na katulad din nung ginagamit ko. Di ginamit niya, di mas okay kasi nagtsatsaga siya do sa maliit niyang suklay na dingipin. Tapos parang di niya pa rin, alam mo, ang sinuklay niya lang ay yung dulo ng buhok ko. Hindi niya muna sinuklay lahat. Ilang red flags na? 3. Hindi niya sinuklay buong buhok ko. As in, meron siyang parts na hindi sinuklay sa gilid, sa may patilya man lang. Parang yun lang mga nakalawit yung priority niya. Ano yun? Tapos di niya ako tinanong, ito pa, 4th red flag. Saan ang hati ng buhok? Diba tinatanong yun? Saan ang hati ng buhok mo dito na? Kasi sa mga napagupitan ko na noon, tinatanong yun eh. Sabi, dito na ba yung hati mo? Ganyan. Lahat sila nagtatanong ng ganon. Kasi yun ay basics, diba? Tapos di yun, 4 na red flags na. Tapos, nag-start na agad siya maggupit. Nagulat ako, nagsa-start na siya maggupit. Tapos parang ang haba nung mga kinakat niya. Hala, grabe siya. Ako'y natutulala parang, tapos nung kada gupit niya, ako'y nasakit ang puso Gawa ng parang ramdam ko na may mali. Ramdam ko na may something na mali. Tapos sabi ko, ay magbabangs nga din po pala ako ha. Sabi kong ganon. Tapos hindi niya ako tinanong, visit shit. Kasi may bangs na ako, as in, medyo mahaba na siya. Pero syempre, di ba nakahiwala yung kasi mas maiksi yung part na yon. Ang ginawa niya, gupit. Sabi niya, magbabangs ka? Sabi ko, opo. Tapos yung nakalawit, kinuha niya lang yung nakalawit. Tapos, sabi niya, eto, okay na tong ganitong haba. Sabi ko, opo. Sabay gupit. As in, literal, diretsong gupit. Hindi siya nag-section. Diba kapag magbabangs ka, i-section mo siya na parang pabaliktad na V. Yung parang pa-triangle. Ganun magbangs diba? Kung kung ikaw ay naggugupit, alam mo yun. Diyos ko naman, mapapanood naman yun sa YouTube. Ba't di mo na nag-aral? Nakakaloka. Alam mo, gusto ko na lang hiramin yung mga gamit nila. Ako na lang magupit sa sarili ko dun. Sana natuwa pa ako kasi may mga gamit ako. Gusto niya lang, tapos ang masakit pa nito, yung sa kaliwa, konti lang yung kinuha niya. Tapos dun sa kanan, mas madami yung buhok na kinuha niya na hindi siya part nung pangbangs ko. Tapos basta niya naginupit. Tapos yun na yun. As in, pagkagupit niya, wala na. Hindi niya na ni-layer. Hindi niya chinek kung pantay ba. Hindi niya na parang kung maganda pa yung pagkabangs. Hindi niya ako tinanong kung curtain bangs ba, side bangs, full bangs. Taris na yan. 6 na ba or 7 red flag? Ewan ko. Diyos ko, bilangin nyo na lang. Nakakaloka. Tapos, yun. Tulala na talaga ako. Tapos kada gupit niya, tatanungin niya, okay na ba tong haba na to? Sabi ko, sige po, okay na po. Ala nga naman, sabihin kong hindi, gusto mo paiksian ko pa, sinabi ko nga sa'yo, ang ibabawasin mo lang yung may white na part. Syempre, umuo ako. Kasi akala ko, parang nag-trim lang siya ng mga dapat bawasin. Tapos, ililayer niya diba? Gugupitin niya muna using yung normal na na gunting. Tapos, sa kanya yung gagamitin yung scissors na may ngipin kasi yun yung pang layers. Or pang look na parang may shower effect. Diba ga? Oh my God. Parang yun na yun. Nakakaloka. Tapos, ginamit niya yung yung gunting na may ngipin. Saglitan lang. Hindi pa sa buong buhok ko. Parang sa ilang parts lang siya. Tapos maya-maya, ginaganon niya sa harap. Hindi ko alam kung pinapakita niya sa akin na, basta maya't maya siya nagtatanong, okay na ba to? Sa isip-isip ko, putang ina. Tinatanong mo ba ako kung paano gawin ang trabaho mo? Turuan kaya muna kita. Ganun na ang nasa isip ko. Parang, ang sakit-sakit gawa ng haba ng buhok ko. Parang inalagaan ko na parang magawa yung gusto ko. Parang namili pa ako nag-decide muna ako dito ako mag-go, ganun. Ang okay nung mga reviews, ganun. Tapos na-timing ako sa'yo, Diyos ko naman, bakit naman? Tapos kada tanong na sa akin, syempre, oo, kasi nga ayoko na mas umigsi pa. Tapos sinabi ko, 'di ba, nung una na V-cut yung likod. Tapos as in, sobrang awkward nung place.
Sobrang awkward ng ambience. Tapos, ilang minuto lang niya ako ginupitan. Biruin mo. Nung tapos na yung asawa ko gupitan, siguro mga 1 or 2 minutes, tapos na rin ako. Pagkatapos ng asawa kong gupitan, ako ay binolower. Kasi tinanong, kasi hindi ko na ginaw yung yung pagkukulay. Kasi parang iba nga yung yung aura, iba yung ambience. Sobrang awkward as in. Kasi parang ang may mali, parang alam din ng ibang staff na may mali, or alam nila na beginner yung nagugupit sa akin, tapos ganun yung kinakalabasan, na hindi ko maintindihan kung bakit nila pinapahawak ng buhok ng totoong client na hindi muna nila pinapapractice sa manikin. Tapos hindi ko na ginaw yung sabi niya hindi na magpapakulay. Sabi ko ay hindi na po. Sabi i-blower ko na. Sabi ko sige po. Yung pag-blower sa buhok ko, Diyos ko, wala pang 1 minuto ni hindi lahat ng buhok ko binolower niya. Hindi niya in-stylean, hindi niya yung ipapaloob yun, diba? Yung brush na malaking pabilog. Oh my God, hindi niya ginano ng maayos. Parang ilang sections lang. 1, 2, 3, 4, tapos na. Ganun lang siya kabilis. Ako, hindi ko na yung titingnan ko yung likod. Kasi may pupuntahan pa kami afternoon. Pupunta pa kami sa Levittown. Magbibili pa kami ng pangulam namin na lulutuin pagka uwi namin. So, pagkakakpa ako, thank you. Pagkatapos na, nagulat nga ako kasi ako'y binabrushan niya na yung pang taboy ng mga maliliit na buhok. Tapos tinatanggal niya na yung yung cover. Tinatanggal niya na yung cover. Sabi ko, ay shit, tapos na. Yun na yun. Nagulat ako kasi pagka nilalagay niya sa unahan yung buhok ko, hindi pa naman okay. Alam kong hindi okay kasi bakit ganun yung itsura. Tapos nung pagkatayo namin, sabi ko, thank you po. Alam mo, hindi siya na-make. Doon ako kinutuban pang ilang red flag na. Hindi man lang siya thank you. Hindi niya in-stylean yung ilang suklay lang ng blower, tapos okay na. Sabi ko, thank you po. So sabi ko, nagbayad na ako sa counter, gana. Magkano po? Gana. Tapos sabi, ito lang po, gana. Alam mo, as in, pagkatayo ko, hindi nga agad ako nakatayo Pagkatanggal niya ng cover, kunwari nagpapagpag ako, ganyan, pero wala naman akong pinapagpag sa sarili ko kasi nga may cover, diba? Nag-ano lang ako, kunwari nagpapagpag ako kasi hindi ako makatayo, parang nangihina ako, nakakaloka. Tapos pagkatayo ko, paalis na agad siya, pumasok siya sa loob, tapos kumuha agad siya ng walis at dustpan habang nagte-thank you ako sa kanya. Pas nung nakapagbayad na kami, nagwawalis na siya, sabi ko thank you po. Nag-thank you ulit ako, nag-thank you ako doon sa counter, nag-thank you ako sa kanya. Hindi siya na-imik hanggang makalabas kami. Nung pasakay na kami ng motor, kinapa ko ang buhok ko kung nang hanggang saan. Sabi ko, shit, ang insane ng buhok ko. Kasi ako, parang hindi din maka-imik. Kasi hindi ko, parang nagtiwala din ako dun sa mga tao dun na kita nyo naman kita nyo kung okay o hindi. Bakit hindi nyo sinabi? Kayo ang masisira dyan. Parang ganun ba yung nasa isip ko? Pero hindi, hinayaan nila. Grabe yun, no? Tapos pag uwi namin, ako sobrang sakit sobrang bigat ng loob ko, sobrang sama ng loob ko na parang hindi ko maintindihan. Gusto kong umiyak pero hindi ako makaiyak dahil naghahalo yung lungkot, yung gigil, yung inis. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Na parang grabe ang ginawa sa akin Sabi ko, picturean mo nga ang likod ko. Picturean mo nga ang buhok ko sa likod. Sabi ko ganun. Pinapicturean ko, tangina, doon ko lang nakita. Hindi man lang pantay-pantay. Ang iksi na nga, hindi pa may naayos ng maayos Kahit man lang maayos man lang sana, hindi Na parang kaya ko pang ilabas nang hindi ako nakapuyo. Yung ganyan man lang ba? Kaya ko pang isuklay, kaya ko pang i-blower, kaya ko pang i-style ng plancha. Hindi, putres na yan. Oo, ang sama ng loob ko talaga. Tapos doon ko lang nalaman. Sa sama ng loob ko, hindi, ko talaga. Nag-iwan ako ng review sa page nila. Bakit? Deserve nila yun. Bakit sila kung sila irresponsable, bakit sila magpapahawak ng buhok ng kliyente na hindi pa siya hasa? Na hindi man lang may training sa manikin, diga? Pwede namang mag-training ka muna sa manikin bago ka sumabak sa tunay na tao.
Hindi yung sa tao ka magpa-practice. Gano'n naman kasamaan loob nun. Digi, basic naman na magte-training ka muna bago ka humawak ng ng iba. Ng buhok ng iba. Hindi yung basta ka dadali ng dadali. Isa mas maalam pa ako eh. Sa totoo lang. Kaya ako'y madalang kasi pag nagtitrim ako ng buhok, ako nagtitrim ng buhok ko. Tapos yun, nag-decide ako. Kinabukasan, nagpasama ako sa asawa ko. Bumili kami ng gunting na may ngipin, pang kulay, pang bleach, ganyan. Alam mo, nagastos ko lang kasama yung gunting, 200 yung gunting, tapos yung mga pang color, ganun-ganan. Lahat-lahat ay 980. Tapos ang ganda pa nung pang kulay nung pang bleach na nabili ko. Kasi siya, anti-brass, ganun-ganan. Sa ko siya binili? Sa Hortaleza. Kasi tinanong ko din naman yung nagbebenta. Sabi ko, ito na ate yung pinaka-okay yung pinakamaganda yung pang bleach. Sabi niya, oo daw. Kasi may binabenta sila per tub. Ako lang naman yung magkukulay. Ako lang naman yung bleach. Kaya, ang binili ko lang yung sachet. At saka yung sa tub is Bremod. Pero yung sa sachet, wala kasi sila ng sachet na na Bremod. Kaya yung isa na lang binigay sa akin. So, yun. Okay siya, maganda. Talagang nakaka-light talaga siya ng buhok. At saka alam nyo, habang nagugupit ako, inisip ko na lang sarili ko. Wala, ari na may hahaba pa. Parang gano'n na lang nasa isip ko. Ari na may hahaba pa. Di ang maigi ako na lang magugupit sa sarili ko lang gusto ko. Kadami naman tutorial sa YouTube. Hindi ako manonood na lang. Hindi kaya ko namang sumunod. Yung gayon. Parang pag nung nagugupit ako, gupit lang ako ng gupit hanggang sa mapantay ko hanggang sa masatisfy na ako na ito na yung gusto ko. Parang gano'n. Huwag lang sa shoulder level na buhok hindi ko kaya. Yung parang ayoko na, ibig ko sabihin. Nakapag-paiksi naman ako super iksi pero ayoko na shoulder level. Tapos, ang lambot niya talaga sa buhok after. Parehas yung pang bleach at saka yung pang color, sobrang lambot niya sa buhok after. So, ito na nga kinalabasan ng buhok ko. Yan, as in after ng pagligo ko, ito na itsura niya. And, sana doon sa Tagalamela Salon, Pinasluban Branch, wag muna po kayo magpahawak ng buhok ng totoong tao hanggat hindi pa nakakapag-train sa mannequin. Diyos ko, basic na dapat na alam ninyo. At saka doon sa naggupit sa akin, practice ka muna, pausap na. Baka, kung iba ang natimingan mo, binalikan ka pa dyan, ay naku, ratrating ka pa dyan, pahiyain ka pa dyan. Tamang review na lang ako, Diyos ko, mag-practice ka muna, yun lang.